Topic natin po, pre-diabetes. Maraming Pilipino merong pre-diabetes pero hindi nila alam. Sa ibang bansa, sa US, 84 million may pre-diabetes at karamihan sa kanila, 90% ng may pre-diabetes, hindi nila alam meron sila nito kasi wala pang sintomas o very early. Ngayon, ang itatanong nyo, ano ang diabetes? Ano ang pre-diabetes? Ito. Pag normal ang blood sugar nyo, normal ka pa. Okay? Healthy. Pag sobra ng taas, diabetes na yan. Ayan na yung komplikasyon. Pero bago umabot sa diabetes, bago papunta, merong dinadaanan. Mag-uumpisa siya sa pre-diabetes. Yan po ang kailangan natin bantayan. Kasi pag nandito na tayo, baga sa gauge ito, papunta na doon eh. Pero, pag diabetes na, kaya pang gamutin kung mild pero makokontrol na lang. Pero ang pre-diabetes, ang maganda dito, pag maagapan to na maaga, pwede ka pa bumalik sa normal. May chance ka pa mag-normal kasi nag-uumpisa pa lang eh. Doc Lisa, focus mo. Pag nagpa-fasting blood sugar kayo, yan, maganda 2 beses. Ang normal dapat 99 milligrams per DL or below. Okay? Pacheck kayo sa blood test po. Pag 99 below, normal. Yan. Pag 126 pataas, pag nakuha 2 beses 126 pataas, diabetes na yan. Talagang positive ka na for diabetes. Ngayon, kung nasa gitna yung number, 100 to 125 milligrams per DL, yan ang pre-diabetes. Hindi mo alam kung papunta dito o papunta dito sa normal. Pero pag wala tayong gagawin, tutuloy yan dyan. Pwede rin magpa-hemoglobin A1C. Ito mas magandang blood test, 3 months sugar. Pag ganito ang level, below 5.7, normal. From 5.7 to 6.4, pre-diabetes, 6.5 above, diabetes na. So, sa blood test makikita. Ano nangyayari sa pre-diabetes? Sa pre-diabetes, okay pa yung pancreas natin, ang lapay, gumagawa pa siya ng insulin. Actually, mas marami nga siyang ginagawang insulin. Ang problema sa pre-diabetes, yung mga cellula natin, siguro dahil sa marami masyadong kinakain, mataba, maraming bisyo, yung mga cellula natin, hindi na masyado nagre-react sa insulin. Ibig sabihin, kahit may insulin, yung sugar ayaw pumasok. Hindi na effective yung insulin. So, ang nangyayari, dumadami ang sugar sa dugo. Okay, pag dumadami sugar sa dugo, nandyan yung komplikasyon. So, kahit marami ka kinain na sugar, ayaw naman pumasok sa cellula, kaya ka nanghihina. Kaya ka kain ng kain. Lalong kumakain, lalong masisira yung pancreas natin. Pag hindi to inagapan, tuloy-tuloy yung kain mo ng kung ano-ano, tuturo natin mamaya ano bawal, tutuloy yan sa diabetes. Nandun na yung komplikasyon ng heart attack, nabubulag, kidney failure, at iba pa. Ano warning signs ng pre-diabetes? Yung pinakamaagang sintomas, kung meron man. Okay, sabi ko nga, maraming pre-diabetes, walang sintomas. Kung meron man, nag-umpisa to, ito, laging nauuhaw. Always thirsty. Common yan. Tapos, ihi ng ihi. Okay? Ihi ng ihi, mataas kasi yung blood sugar. Tapos, nadidehydrate eh. Dahil nga ihi na ihi, nauuhaw. Dry mouth. Dry mouth ang nagiging sintomas. Tapos, fatigue. Tulad na sinabi ko nga, kahit kumain ka ng maraming sugar, hindi pumapasok sa katawan, nanghihina, napapagod, nagugutom, at inaantok madalas. Okay, lagi ka may craving, gusto mo ng puro matatamis. Lumalaki ang tiyan. Yan, early symptom din yan. Tulad na sinabi ko, laging nauuhaw. O minsan, laging tuyo ang lalamunan, dry mouth. Tapos ihi ng ihi. Pa-check natin ang blood sugar. Yan yung early. Pre pa lang to, pre-diabetes pa lang. Laging gutom. Pumapayat konti kahit kumakain. So, meron tayong lunas pa pag pre-diabetes. Pwede pa to magamot, pwede pa to ma-reverse kasi konti pa lang ang taas eh. Marami ako nakita pasyente, kaya in-normal pa yon.
So, babaguhin mo yung pagkain. Ito yung magagandang diet for pre-diabetes, early. Yan, yung mga prutas at gulay. Gulay kahit ano pwede. Prutas, pipiliin lang natin yung hindi masyado matamis. Mga apple, mga pears, ayan, pwede yan. Konting orange, okay din naman. Saging, wag lang masyadong hinog, pwede. Medyo bawas lang sa prutas yung mga matatamis. Mangga, ubas, yan ang mga matatamis. Pakwan. Ito, mga nuts and seeds, pwede rin yan. Wag lang masyadong maalat. Alak kasi mataas sa calories. Matamis din. Merong mga red wine na matamis eh. Bawas ng matatamis, bawas ng only rice. Gusto natin puro only rice yan. No? So, bawas sa sugary and high glycemic foods. Kanin, tinapay, pandesal. Pwede kumain, wag lang masyadong madami. At lahat ng matatamis na inumin. Tokwa, okay. Whole grain, brown rice, okay din. Actually, pasta mas okay. Kumpara sa kanin, mas okay pa yung spaghetti at pasta. Mas mababa konti yung pagtaas ng blood sugar. Pakita mo, Doc Lisa. Imbis na ito hilig natin kainin, di ba? Yan, mga ham, hotdog, kung anong preserve. Ito na lang, munggo, tofu, yan, beans. Pwede po yan. Kahit may arthritis, hindi naman bawal ang beans sa arthritis, sinuturo natin. Imbis na puro donut na matatamis, mga pastries, ito na lang. Gulay at prutas na lang, doon mo na lang kunin yung matamis mo. Ito fructose magandang sugar. Ito, mas hindi magandang sugar, sucrose yan eh. Yung mga puting kanin, puting bread, kung gusto nyo, itong wheat bread, mas masarap po. Okay? Kung mahilig kayo sa mga kung ano-anong chichirya, o nuts na lang. Pero yung walang asin, di ba? Meron namang kasoy na walang asin. So, mas healthy to. Ito, mas hindi healthy. Ito, very important. Atras mo, Doc Lisa. Sasabihin mo, gusto ko pumayat, mataas blood sugar ko, merong pre-diabetes. Ito lang talaga iiwasan. Kung pwede talaga, bihirang-bihira lang, soft drinks, di ba? Pati diet soft drinks. May bagong pag-aaral ngayon, diet soda, pwede rin makasama. Ayan, iwas. Tubig lang. Iced tea, sobra tamis. 10 kutsaritang asukal. 10 kutsaritang asukal, bawat baso ng soft drinks, bawat baso ng iced tea. Energy drinks, madami rin calories. Sports drinks, kahit yung mga sports drinks, matamis din yan. Kung nagbabasketball kayo, pawis na pawis kayo, nagmamarathon kayo, pwede. Pero kung naglalakad lang kayo, nag-sports drinks pa, tubig na lang, okay? Sugary na fruit juice na sa lata, yung prutas mismo pwede. Pero hindi rin pwede masyado maraming fruit shake, ha? Yung mga may syrup, matamis din yun. Kahit walang syrup, sabi ko nga, yung mga mangga at iba pa, ang fruit shake nyo lang siguro mga sa isang araw, kalahating baso or isang baso. Pwede na po yun. Added sugar, black coffee na lang. Tsaan na lang. Huwag na dagdagan ng maraming honey or sugar. Alcoholic drinks, mataas din calories. Sabi mo, Doc, wala na akong mainom. Paano na yan? Tubig inumin. Diba? Pre-diabetes na or overweight, pwede rin. Lemon water, calamansi water, pwede yan. Konti lang. Unsweetened tea, herbal tea, chamomile tea, black coffee, pwede. May mga vegetable juice, pwede na rin. Low-fat milk pa, konti-konti. Buko, actually, buko mataas sa calories. Eh. Buko, bawat baso, mga 45 calories. So, makabuko ka, kainin mo pa yung buko, halos parang isang cup ng rice na rin. Eh. O, healthy ang buko. Kaya lang, pag masyado marami, nakakataba din. Okay? So, ano mga risk factors bakit nagkakaroon ng pre-diabetes? Una, nagkakaedad. Okay? Malaki ang tiyan. Yan. Basta malaki ang bilbil, risk factor. May PCOS, polycystic ovary syndrome. Yan, pwede. May sleep apnea, malakas humilik. O, malakas humilik, usually malaki ang leeg. Malaki leeg, overweight. Hindi nag-exercise, mataas ang cholesterol. Overweight, puro processed meat ang kinakain, puro diet soft drinks, risk factor for pre-diabetes. Okay? Ano pinaka-problema sa pre-diabetes? Ang pinaka-problema niya, magiging diabetes mismo. Pupunta sa diabetes. At pupunta na sa diabetes, kidney disease, mabubulag, high blood, ugat, masisira, mamamanhid yung paa,
merong napuputol yung paa, amputation. Common din sa diabetes na hindi ginagamot. Pero pag ginagamot yung diabetes, kaya. Sasabi mo, Doc, paano tayo iiwas sa kidney failure? Paano tayo iiwas na hindi masira yung paa? Dapat i-control yung blood sugar. Okay? Pag diabetes na, kailangan nyo ng gamot. Okay? Kung metformin ng gamot, ituloy nyo lang. Kung ibang mga mga glycoside, glipizide, mga diamicron, okay lang, tuloy nyo lang itong mga gamot nyo. Pag diabetes, kailangan na ng gamot, most likely. Pero kung pre-diabetes, minsan kaya na ng diet tsaka nitong exercise. Itong mga tinuturo natin, makukuha na natin yan dito. Pwede pag gumaling. Magpapayat lang ng mga 5 pounds, 10 pounds, malaking bagay na. Mari-reverse ang pre-diabetes. Pwede ma-reverse. Bawas sa only rice, exercise, lakad ng lakad, 6,000 steps, 8,000 steps in a day, kung yun lang ang kaya. Tigil sigarilyo, pati yung alak din. Check ang blood pressure, check ang cholesterol. Minsan sa pre-diabetes, binibigyan ng metformin. Depende sa doktor ninyo. Papacheck tayo sa doktor nyo. Sa endocrinologist, specialista sa diabetes. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo ano sintomas ng diabetes na. Diba? Sinabi ko sa inyo, pag diabetes na, mataas na yung sugar. Diba? 126, pataas, kahit 200, 300, mataas na siya. Kung diabetes na, iba na usapan. Yan, nilalanggam na yung ihi. Pag pre-diabetes, hindi pa lalanggamin. Para langgamin kasi ihi, para lumabas yung sugar sa ihi, kailangan mo mga 180 ang taas. So, usually diabetic na. Yan, namamanhid na yung paa pag diabetes na yan. Matagal ka nang may diabetes. Impotence. Mahina na sa sex ang mga lalaki. Ito, nangingitim dito, sa batok, sa tuhod, acanthosis nigricans. Common yan sa diabetes. Yan, ito nagkakasugat na. Yan, may infection na sa dila, pwede ring vaginal infection. Ibig sabihin, diabetes, mahina na immune system, kaya nagsusugat-sugat na siya. Lalo na kung stress. Nanlalabo na yung mata, komplikasyon na yan. Vaginal infection, diabetes na yan. Tapos yung komplikasyon, pakita natin, Doc Lisa. Ito kinakatakot natin. Kaya ayaw natin umabot dito. Kaya gusto natin i-reverse sa pre-diabetes. Pwedeng diabetic retinopathy, nakakabulag. Kidney failure, nagdadialysis. Diabetic foot, nagsusugat, napuputol yung paa. Nagbabara, heart attack, stroke. Mga nerves nasisira, heart damage, stroke. Yan ang nakakatakot na komplikasyon. Kita nyo, kumalat siya sa almost all organs. Kaya nga, napakahalaga, makontrol natin yung pre-diabetes. Okay? Sana po nakatulong tong video natin para ma-reverse pa itong pre-diabetes. Pa-check po kayo ng blood sugar at least once a year, fasting blood sugar, hemoglobin A1C. At syempre, pag overweight na, meron na kayo nitong risk factor, overweight, mahilig kumain ng mga matatamis, soft drinks, iced tea, mataas na yung blood pressure, cholesterol, malamang papunta dun sa pre-diabetes at diabetes. Kaya, check na ng blood sugar, kumonsulta sa doktor kung mataas ang makikitang resulta. Ingat po.